Isip ka bata. Kahit kailan, malas ka sa buhay ko. Wala nang ginawa yung tatay mo kundi hanapin ka. Sana nga, talagang nawala ka na rito sa mundo eh. Isip ka eh. Si Ayin yun ah. Yung matatago ko baka makita niya. Kailangan di makita ni Eman. Ay! Eman! Tara! Doon tayo maghanap. Sabi ng lalaki, marami daw bata doon. Baka nandun si Ayin. Oo, tara, tara. Bilis! Gutom na gutom na ako. Namimiss ko na yung mga lutong ulam ni Papa. Papa, miss na po kita. Sorry po kung umalis ako kung saan po ako iniwan ni Tita Rachel. Ngayon po tuloy, di ko na po alam kung asan ako at kung saan po ako pa. Mama, ginawa mo to sa akin nung nabubuhay ka pa. Kaya papahalagaan ko to. Kasi ito na lang yung natitirang alaala mo sa akin. Hello, Kap. Kamusta po? May balita na po ba sa nawawala akong anak? Opo, kay Ayin Perez po. Opo, nakadikit po sa bulletin niyo yung missing person po na papel na dinikit po namin nakaraang araw. Opo, Kap, hingi po pala sana ako ng pabor sa inyo eh. Baka kung pwede, doblehin niyo po yung paghanap sa anak ko. Hanggang gabi po, hingi po ako ng tulong sa mga tanod niyo. Sige po. Basta kapag merong balita, tawagin niyo po ako agad ha. Maraming salamat po. Eman, sino kausap mo? Oras na. Hindi ka pa nag-aasikaso sa trabaho mo. Baka malate ka. Michelle, baka hindi muna ako makapasok ngayon. Hindi ako makampante eh. Hindi kumikilos yung katawan ko papuntang trabaho eh. Gusto ko kasi hanapin si Ayin. Ano sinasabi mo? Hindi ka papasok? O paano yung kakain natin? Pang monthly bills, tubig, kuryente, ano ibabayad natin doon? Sa tingin mo, may pera lalagpak na lang dito sa harap natin? Ha? Sa tingin mo, hindi mo kakailanganin na may pera dyan sa paghaharap dyan sa anak mo? So Rachel, wala talaga eh. Doon na nga ako gumising para gumayak pero yung isip at puso ko talaga nasa paghahanap lang sa anak ko. Pawag na nga rin si Kap kanina. Akala ko magandang balita na yung sasabihin sa akin. Problema, isang tawag wala pa rin. Ang mga tanod nila, ayaw rin daw humanap tuwing gabi. Hindi ko lang alam kanino ako lalapit ng tulong para makita na yung anak ko eh. Ano pa, Eman? Diyan na lang iikot yung buhay mo? Ha? Pati yung pang-araw-araw natin na buhay dito, apektado na sa paghahanap dyan sa anak mo. Alam mo, kung gusto talaga mapakita ng anak mo, magpapakita yan eh. Kaso ilang araw na. Oh, may nangyayari ba? Wala, di ba? Kasi paano magpapakita hindi nga tiga dito yun nawala. Tsaka kung magpapakita yun, isa lang ang pupuntahan yun. Yung mga tita niya. Kaso tinawagan ko yung tita niya, wala, sinisi pa ako. Tinakwil ako, pinagmumura pa ako. Kasalanan ko doon na, kesyo nawala yung anak ko.
inuna ko na yung bago asawa kaysa pag-aalaga sa anak ko. Nakatanggap pa ako ng masakit na salita eh. Niisip ko kasi baka mamaya, mapano yun eh. Mamaya umuulan, walang masilungan, pinang-away, walang magtanggol. Eh, di ba kumakain yun eh. Hindi siya mag-isang linggo na. May isang anino, wala. May tumatawag, nagtitrip. Hindi ko na alam gagawin ko eh. Kaya sabi ko, ayoko muna magtrabaho. Pati may trabaho na yan kapag nahanap ko na si Ayin eh. So, sa ngayon, ang hirap kasi ng loob ko habang tatrabaho ko yung isip ko na kay Ayin. Alam mo, Emma, ba't wala yung anak mo? Kasi naglayas yan, nagrebelde yan. Ganyan naman talaga yung pagkatao niyan eh. Tsaka kung ganto ng ganto, aba, aalis na lang ako dito sa bahay mo. Ano? Magtitiis ako sa'yo? Puro pag-ibig, gutom sikmura? Iiwanan kita. Kapag ganto ng ganito yung sitwasyon, mas mabuti pa, umalis na lang ako dito sa bahay na to. Rachel, bakit ba ganyan ka mag-isip? Oo, lumayas si Ayin pero hindi nagrebelde yun. Nasaktan yun kasi nawala yung lola niya. Kahit naman kanina mangyari yun eh. Kahit naman siguro sa'yo, di ba? Tsaka, huwag ka na malis oh. Makawa naman ako sa'yo, lalo ikaw lang kailangan ko ngayon. Wala na akong ibang katulong kundi ikaw lang, di ba? Sa nangyayari ngayon sa atin, tulungan mo na lang ako. Magtulungan tayo. Sige, papasok ako pero isa lang hiling ko. Sana kapag wala kang ginagawa, hanapin mo naman si Ayin. Kahit yun lang. Kasi ang mga kampante, hindi ko nakikita yung anak ko na yun eh. Sige, nagagayak na ako. Basta, pag may balita, tawagan mo ako ha. Di man nakasilent yung cellphone ko sa trabaho. Tsaka baka kung pwede, humingi ka ng tulong sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo. Baka makita nila si Ayin. Ha? Sige na, pumasok ka na, anong oras na. Pag ikaw nawala ng trabaho, yan ang mas malaking problema natin kaysa dyan sa pagkawala ng anak mo. Isa mo. Hello, be. Oo. Pasensya ka na, ngayon lang ako ulit nakatawag. Kakaalis lang kasi ni Eman. Oo, kasi huwag ko dun. Di pa siya papasok. Kala niya sa akin, kaya niya ako. Kamusta ka na? Pasensya ka na. Alin? Yung anak ba ni Eman? Oo, hanggang ngayon, hinahanap pa rin namin yung visit na bata na yun. Alam mo, be, hinihintay ko lang na makasal kami ni Eman. Oh, ay, hindi. Siyempre, ikaw pa rin, di ba? Hinihintay ko lang kasi na makasal kami kasi nga, hinihintay ko na malipat sa akin yung pangalan ng bahay na to. Oo, para mapunta na sa akin to. Once na napunta na sa akin to, papalayasin ko yung mag-ama na yan. Rachel, cellphone ko pala naiwan ko. Nandiyan ba? Wait lang. Ano yan? Cellphone ko. Sa baba ng bahay. Yung ano, yung cellphone ko, naiwan ko kasi. Nandiyan pa yung cellphone ko. Tsaka narinig ko may kausap kasi ni kausap mo. Wala. Si Maring Jane, tinawagan ko. Nakikibalita kasi ako kung may balita siya tungkol kay Ayen. Wala raw eh. Wala rin daw silang balita eh. Hindi rin daw nila nakita. Sige na, nakuha ko na yung cellphone ko. Pasok na ako. Basta yung usapan natin na pag may nakita tungkol kay Ayin, tawagan mo ulit ako. Sige. Sige na, bye-bye. Ingat ka ha. Kang lalaki ka. Storbo. Wala yung bracelet ko. Hindi pwede mawala. Yan na lang yung alaala ni mama sa akin. Teka, hanapin ko nga dito sa bag ko. Wala dito. Ay, alam ko na. Baka nalaglag din sa dinaanan kanina. Ayin. Bro, pwede magkamali. May Ayin na ito. Ayin!